Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ilalagay sa Personnel Holding and Accounting Unit matapos ang kanyang leave. Inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, na itatalaga si dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa Personnel Holding and Accounting Unit matapos ang halos isang buwang leave. Ang PHAW ay nasa ilalim ng Directorate for Personnel and Records Management. Dito itinatalaga ang mga personnel o opisyal na wala pang pinal na designation at patuloy pang hinahanapan ng pwesto. Ayon kay Tuanyo, mayroon pa ring duty at functions ang mga naitatalaga sa PHAW. Matatanda ang matapos na matanggal sa pwesto bilang si PNP Chief si Torre ay naghain ito ng halos isang buwang leave mula August 28 hanggang September 29, gamit ang kanyang mandatory, special privilege, at service leaves. Binibigyan din po ng duty kung mapapansin ninyo, halimbawa ng mga nakaraang panahon po, pagka may mga parades po tayo, sila po yung mga nagiging elements, sila po yung mga nagiging group commander o battalion commander sa mga parades. At sila po ay nagdi-duty rin po, kung ikaw ay lieutenant colonel, sila po ay nagdi-duty rin sa PCC ng mga command duty officer, SLDO. May mga duty rin din po yan, may mga functions din po sila. Samantala, China, nagbabala sa Pilipinas sa posibleng consequences sa umano'y mga provokasyon sa Ayungin Shoal. Nagbabala ang Ministry of Defense ng China sa posibleng consequences kaugnay sa umano'y pagpapalala ng Pilipinas sa mga insidente, provokasyon at paglabag sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon kay Chinese Defense Spokesperson Senior Colonel Zhang Xiaogang, dapat umanong agad itigil ng Pilipinas ang mga aksyong ito, kundi ay may karampatan itong consequences. Iginiit nito na ang Ayungin na tinatawag nilang Rene Jiao at parte ng Nanshakan daw ng China, ay isang minana umanong teritoryo ng China, kaya't lehitimo umano para sa mga barko ng China na mag-operate sa katubigan sa ilalim ng kanilang jurisdiction. Ginawa ng Chinese official ang pahayag, kasunod ng napaulat na paglapit umano ng dalawang maliliit na Navy boats ng Pilipinas mula sa BRP Sierra Madre sa mga barko ng China Coast Guard sa mapanganib umanong paraan. Iniulat naman ng Chinese Ministry na maraming barko ng China ang nagkumpulan sa lugar, at ilang barko naman ang tila armado ng machine guns. Sa ngayon, wala pang tugon ang panig ng Pilipinas kaugnay sa panibagong pahayag ng China, subalit nauna nang iginiit ng Philippine Navy na hindi dahilan ng pagkaalarma ang namataang tugboat malapit sa BRP Sierra Madre. Ginawa ng hukbo ang paglilinaw dahil sa pangamba sa posibleng paghatak umano sa nakasadsad na barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, bagay na nauna na ring pinabulaanan ng Philippine Navy. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.